Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Maharlika, may hawak na video na nagtsuktsakan or mga nagtsuktsakan dito sa loob mismo ng palasyo. Unang ginang na si Lizata Nasmags kinabahan na. Dito nga natin makikita mga kaibigan na may bago na namang pasabog itong si Madam Maharlika patungkol dito sa usap-usaping tsuktsakan na naganap umano sa palasyo. Mga usap-usapin na tsuktsakan ay hawak daw umano ni Pacquiao ang video. Dito nga natin makikita mga kaibigan na punong-puno na talaga ng issue or ng katiwalian or ng mga kabalbalan itong dalawang mag-asawa na ito na naninirahan sa palasyo. Itong si Presidente Kuting ng Norte at pati na rin itong si unang ginang na si Lizata Nasmags. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang walang pinipiling lugar itong dalawang ito na kahit umano sa loob ng palasyo ay may ginagawang kabalbalan. Wala namang masama dahil mag-asawa naman sila. Ngunit ang i-video ito at ilabas sa publiko ay talagang hindi makatarungan at hindi talaga pwedeng mangyari dahil nga mga kaibigan, isa sila or itong si Kuting na ito ay isang leader at dapat siya ang maging magandang example or magandang ehemplo sa ating mga mamamayan. Sa kasamaang palad mga kaibigan, itong tsuktsakan videos na ito ay nailabas na nga sa iba't ibang social media platforms at tila ba naging usap-usapan ng mga netizen dito sa social media. Maraming nagsasabi na hindi na magandang nangyayari dito sa administrasyon na ito dahil nga sa mga katiwalian, kabalbalan at katarantaduhan na nangyayari dito sa ating bansa sa pamumuno nitong administrasyon ni Presidente Kuting na tila ba hindi na magbago-bago at tila ba mas lumalala ang kanyang mga katarantaduhan na pinaggagawa sa ating bansa. Well, para nga sa kabuang detalye ay panoorin ang buong video. Salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka naman sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung meron ka namang pong hinaing, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon. Muli po, maraming salamat and God bless. Mangyayari sa Pilipinas pagka binoto nyo yan, mga Cayetano, ang tanong, ito, Cayetano, mula sa ama hanggang sa anak, naging senador yung mga yan. Naglingkod sa ating bayan. Ano ho ang nagawang kapakipanghinabang ng mga Cayetano na yan sa ating bansa? Na, oo, marami silang mga batas na naipasa, marami silang kung ano-anong kalokohan dyan. Pero meron mo bang mga nagawa itong mga Cayetano na to na naramdaman ng mga ordinaryong Pilipino? Sige nga, ikomento nyo sa baba para mapag-usapan mo natin yan. Itong ating dating Chief PNP, dating nasa law enforcement, Pampilo Ping Lacson. Oh, bago ho ba yan? Bago ho ba yung mukha na yan sa politika? Kung yung mga senador na yan na galing sa Senado, wala ho silang nabigay na kapakipakinabang na progreso sa sambayan ng Pilipino nung nakaupo sila dyan sa Senado, at ngayong mga panahon na to, gusto nilang bumalik. Natapos ang termino nila, wala tayong napala sa mga yan, at ibabalik natin sa susunod na halalan. Sa tingin niyo ho ba, meron ho tayong makikitang pagbabago sa susunod na 6 na taon? Lokohan na naman? O, iisa-isahin ho talaga natin to. Ito, naku po. Incumbent pala tong si Lito Lapid. Nanalo pala to last 2019 na senatorial election. Yan ang nga ho ba sinasabi natin. Makikita lang ho natin yung Lito Lapid na yan pagkatapos ng pagkakampanya, pagkaumpisa ng session ng Senado, tapos makikita na natin yan pagka matatapos na ang kanyang termino. Huwag nyo iboto yan. Kung iboboto nyo yan si Lito Lapid, iboto nyo na lang ho yung si Ipe. Si Philip Salvador. Diba? Kung wala na ho talaga, isa na lang talagang pagpipilian, nakalatag na yung mga inendorso ni Tatay Digong. At meron kayong isang talagang dalawang pinagpipilian, Ipe at Lito Lapid. Iboto nyo ho si Ipe, at least yun kilala.
Sigurado kaalyado ni Tatay Digong makikipagpatayan sa PDP at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte yung mama na yon. Ngayon, dumako tayo dito sa nanalangin kanina sa unang video natin. Yan ho, ang ate ng ating Presidente Marcos, si Senator Amy Marcos. Matagal na rin ho yan sa Kamara at sa Senado. Ano ho bang napatunayan ng ali na yan? Maliban sa binuo nilang samahan na unity team at wala pang 2 taon nagkawatak-watak na. Wala. Yung mga Marcos na ho na yan, yung apelido na yan, perwisyo sa sambayan ng Pilipino. Kaya kung lalabas kayo sa 2025 at iboboto itong mga Marcos na to, itong nasa lineup na to ni Marcos Jr., wag na ho kayong lumabas. Dahil wala rin naman hong mangyayari sa mga kababayan nating pinaghahanda ng eleksyon para iboto itong mga mukha na to. Wag na ho kayong mag-aksaya ng oras. Pagka nanalo yung mga yan, wala naman hong mababago sa Pilipinas. Ito tayo. Dito tayo ngayon kay Senator... lipat ho tayo ng mabilisan. Para maisa-isa lang ho natin. Ito si Senator Manny Pacquiao. Ano ho bang banat niya noong panahon ng eleksyon? Yan na nga ba sinasabi natin? Senator Manny Pacquiao, yan na nga ba sinasabi namin sa'yo? Huwag ka na makipag-alyansa sa mga bangag na yan. No? Nawala ang bilib ko dito sa mama na to. Pagdating sa boxing, number 1 ho kayo sa puso ng bawat Pilipino. Pero pagdating sa politika, matulog na lang ho kayo. Dahil wala ho kayong maibibigay sa sambayan ng Pilipino. Wala kayong maiko-contribute dyan sa Senado. Yung the way na mag-isip kayo, napaka-straightforward, hindi ho kayong kailangan namin. At yung utak nyo ay politiko na ho. Yung Manny Pacquiao na gustong tumulong sa mga mahihirap, naku, wala na ho yun. Kasi kung yung Manny Pacquiao na gustong tumulong sa mahihirap nandito pa mapahanggang sa ngayon, hindi ho siya aalyado dito sa mga walang yang politiko na to kay Marcos Jr. Anong sabi niya nung February 18, 2022? Nangako si Presidential Aspirant Sen Manny Pacquiao na hahabulin niya ang pamilya Marcos dahil sa kanilang ill-gotten wealth. Habulin mo na. Anak ng tokwa, hahabulin. Hahabulin lang yaka, hahabulin. Hahabulin. Ayan ka, oh. Ayan ho siya hahabulin. Mali. Hahabol pala kasama nitong mga Marcos na to. Paano ho natin mapagkakatiwalaan itong mga political butterfly na to? Hindi pa ho tayo nakadating kay Revilla. Opening salvo pa lang ho itong ano na to, itong si Manny Pacquiao, pero medyo nag-iinit na ho dugo natin. Sino ba naman di mag-iinit ang dugo? Hahabulin mo sa kanilang ill-gotten wealth tapos kasama ka sa senatorial lineup nila. Ano ka, tanga? Anak ng tokwa. Mga kababayan, kung yan na lang ang ilalabas nyo sa 2025 midterm election, wag na ho kayong magsilabas. Wag na ho kayong bumoto. Anak ng tokwa. Pero choice nyo pa rin naman yun eh. Pero yung konsensya nyo, kung saan sinasabi na yung mga tao na yan, walang pakinabang ang sambayan ng Pilipino sa mga yan, kung iboboto nyo pa rin, wala ho talaga mangyayari. Wag na ho kayong umasa na uunlad ng Pilipinas dito sa mga mukhang pinapakita ko sa ating screen ngayong mga panahon na to. Kasi yung mga yan, pabalik-balik na lang sa Senado at kung ano-anong kapalpakan at kabalbalang pinagagawa sa ating bansa. Pero wala ho tayong nakikitang progreso, no? Wala ho tayong makikitang progreso. Sino ba? Bong Revilla? DAP? PIDAP? Naku po, yari tayo dyan. Kung yung si Lito Lapid, Bong Revilla, mga artista ang pagpipilian nyo, magpipi na lang kayo. Yun, makikipagbaragan nyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ang sigurado natin. Yan na lang ho iboto natin, yang si Ipe. Hindi ko kinakampanya si Ipe dito. Sinasabi natin, kung nandyan na si Kong Dante, nandyan na si Atty. Vic, kung sakalin tumakbo, hindi pa ho nag-file ng COC, wala pa naman, first week of October pa lang. Ngayon, kung yung mga mga nakaparada natin na yan, na siguradong iboboto natin, okay na, isa na lang ang kulang, at mga artista talagang gusto nyo ho talagang maghalal ng artista. Kumbaga naging ritual nyo na, sa pagiging Pilipino, dapat merong artistang maihalal. Ay, ipina lang ho kayo. Lito Lapid, Bong Revilla o Philip Salvador. Actually, pare-parehas lang ho yan, artista. Pero yung isa may paninindigan, hindi ho umalis sa PDP laban. Yun lang naman ho yun. Sino pa ba nandito? Soto. Yan. Pag-usapan ho natin itong Soto na to. Tumanda na lang. Pumuti na lang ang buhok sa Senado. Totoo, real talk tayo dito.
Naging Senate President ho yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa katagal-tagal ho sa Senado ng mama na yan, ano ho ba ang sotolo? Wag naman ho sana magalit. Kumbaga dito hinihimay ho natin at saka yung mga kandidatong may prinsipyo kasi itong administrasyon naglabas na ho ng senatorial slate. So, pwede na ho nating himayin kung sino-sino yung mga pwede nating iboto at hindi iboto dito sa mga taong na to. Ganun lang ho kasimple yun. So, wag hong iboto yan dahil wala ho tayong mapapala dyan. Tagal na ho yan, di ba? Gusto natin bagong mukha. Ano pang bago dito? Ang caption nitong si Marcos Jr., Alyansang Bagong Pilipinas. Anong bago dyan? Linoloko. Mambubudol talaga tong bangag na to. Oo. Francis Tolentino. Sir, wala akong masamang tinapay sa'yo ha. Pero ang pangit lang sa'yo, pagkatapos mong pinakinabangan ng mga Duterte, pagkatapos kang nakipaglaban, talagang nakipagbuno itong si Tatay Digong para maipanalo ka. Pero diyan ho lumitaw na napakawalang yayo ni Senator Tolentino. Wag niyong iboto. Erwin Tulfo, naku po. Erwin Tulfo, seryoso, nung nasa DSWD ho yan, sa totoo lang, marami tayong naririnig na magagandang ginawa ng mama na yan. Pero dahil pag naging senador ho kasi itong mga to, lalo hong mahihirapan sambayin ng Pilipino. Sa totoo lang, mahihirapan ho tayo. Kasi lahat ho ng gustong mangyari ng administrasyon, sigurado masusunod kasi kasama ka sa slate nila eh. Magiging aso ho nitong si Marcos Jr., ni Tambaluslos, kung ang nag-endorse ho sa mga yan, itong si Marcos Jr. at ang sumang lalabas, ang amo nila, itong si Marcos Jr. Lahat ho ng gustong mangyari nitong si Marcos Jr. sa susunod na 3 taon, pagkasakaling nanalo yung mga, itong mga politiko na to, wala na ho. Katapusan na ho ng Pilipinas. Dito mga kababayan, pakinggan ho natin itong si Binibining Maharlika, no? Kaugnay nga ho dyan sa ginawa ng mga tambaluslos, dito kay Vice President Sara Duterte sa budget, sa mga press con at kung ano-ano pang kalokohang pagbanat nila dito kay VP Sara. Mga kababayan, palakpakan ho natin Binibining Maharlika. Ayan. Okay, game. Sa Congress naman, Mm. at minadali yung wala nang question, gusto nang tapusin ang budget ng DOH. Kaya naman pinigilan pa o inampat pa ni Agri Party List Representative Wilbert Lee kung saan inagaw niya ang mikropono doon kay Samar Representative Daza, di ba? Correct. Para ma-prevent Yan o yung content natin kagabi, no? Nung inagaw nitong si Congressman Wilbert Lee yung mikropono kasi gusto na hong tapusin yung plenary debate para sa budget ng DOH. Gayong napakarami pa hong hindi na sasagot ng mga katanungan nitong si Congressman Wilbert Lee. sana yung pag-terminate, okay, right away ng deliberation doon sa budget ng DOH. Tandaan ninyo, itong budget ng DOH at ang DOH ay under sa Office of the Bangag. Kaya naman talagang kapag under sa office ng mga bangag o kaya nilang hawakan ang pera ng bayan, wala nang tanong-tanong. Dapat approve ka agad ang budget, di ba? Correct. Approve ka agad, hindi katulad ni Inday Sara na talagang gagawan pa ng kwento. Gagawan ng kwento at nakikipagsabuatan nga, ayan na, binanggit na mismo ni Inday Sara, si Zaldico at yang si Tambaluslos. Dahil sila ang may hawak ng pera ng bayan, kaya kahit sino, okay, kahit sino na lang ang kanilang gustong utusan na sirain si Inday Sara at iba pang mga kritiko ay gagawin nila. Ganon ho kababoy ang inyong gobyernong ito. Okay? So, nag press con si Inday Sara kahapon dyan sa Pilipinas at sinagot nga niya isa-isa at ngayon may bago na naman silang hanash dito sa 9 envelopes na ibinigay daw ni Inday Sara kay DepEd Undersecretary Gloria Jumamil or Humamil, I don't know how would you pronounce it. Noong si Inday Sara ay nasa DepEd pa. Mga kababayan, lahat ng ito kadyutahan ni Lisa Tanas.
Lahat ito kadyutahan ni Tambaluslos at ni Marcos Jr. dahil sa kagustuhan nilang ma-impeach o matanggal si Inday Sara. Di ba Correct. hindi nga umuubra yung kanilang Sila. mga impeachment dahil wala naman silang grounds para paalisin si Inday Sara diyan sa kanyang pwesto na where in Correct. fact siya ay binoto ng 32 million Filipinos real votes. Compare kay Bangag na nakipagsabwatan pa si Lisa Tanas kay Roger Piñate based on sa Smartmatic, based sa affidavit ni Atty. Glenchong, at dito na charge na nga yung Smartmatic owner na yan, si Roger Piñate at iba pa niyang mga kasamahan at 8.5 million US dollars para sa kanyang pansamantalang kalayaan. So nakikita ninyo, so si Marcos Jr. ay binoto ng multo. Okay? Binoto dahil nakipagsabwatan sila sa Smartmatic. Si Inday Sara na binoto ng Pilipino, gustong tanggalin ni Bangag, ni Tambaluslos, ni Liza Tanas, ni Saldico, dyan sa kanyang pwesto at inuutusan yung mga young goons at ang mga kasabwat na mga buwaka ng inang senador at mga buwaka ng gininang mga kongresistang o tongresista o mga kawatang kongresista na lahat sila Patek Philip, lahat ng mga designers, yung mga hinayupak na yan na nanglilimahid sa kahirapan o nanglilimahid sa pulburon, pero lahat sila naka-designers at yan po ay gamit ang pera ng bayan. Kaya sabi ko naman sa inyo, kailangan yung magsalita at mag-speak up day. Alright? Noong September 21, ang daming nag-speak up day, pero nandyan pa rin si Bangag. Malay niyo, bukas gurgur na siya, di ba, sa sarili niya dahil addictus benedictus siya. At kayo naman na nagsasabi na, oh, ano nangyari? Bakit andyan ba si Bangag? Bakit, hindi naman successful yung inyong pakikipaglaban dyan sa Liwasang Bonifacio? Ek. Alam nyo, masyado kayong walang patience. Ibig sabihin, you're not fighting for your country. You're fighting for your personal interest. Sino ba ang gustong manatili pa yung mga buwaka ng inang Bangag na yan? Kaya ngayon, dito sa press conference ni Inday Sara, na binanggit niya na mayroon siyang video. Okay? Na mayroon siyang video, all we can do right now is to speculate. Ito na bang video na ito ang magpapatumba sa mga Bangag? Hindi natin pwedeng puwersahin si Inday Sara na, sumama ka Inday Sara sa aming pakikipaglaban na mag-rally-rally, Ang ano kasi kay VP Sara, no? Yung kay VP Sara, lahat ho ng ginagawa natin, lahat ho ng strategiya natin, lahat ho ng pakikibaka natin, ang alin na yan, meron ho siyang sariling plano. At yung plano ho niya na yon, siya lang may alam at sigurado ho tayo, may tiwala ho tayo dito kay Vice President Sara Duterte. Itong plano na to, panigurado, ito ho ang magpapadapa sa kawalangyaan nitong Marcos na to, itong administration. Hindi nyo pwedeng diktahan yan. Kung meron man siyang timeline, meron man siyang eksena at pilit siyang lumalaban sa mga hegemonyong gusto siyang, ibagsak. Gusto siyang i-impeach. Tignan mo nyo, di ba? Ang ginagawa ng Inday Sara ninyo. Pero kayo naman, I think you're not a supporter of Inday Sara. Kung kayo ay sinasabi niyo na ganito, ganyan, parang walang nagli-lead sa inyo. Sino nagsabing walang nagli-lead sa inyo? Nandito ako. Diba? For 2 years, andyan naman siya. Lumalaban siya sa mga demonyo. Nilalabanan niya dahil ninanakaw yung pera ninyo. Imagine mo, sinabi na mismo ang tapang na binoljak. Okay, na hinarap na Inday Sara nang binanggit niya si Saldico at si Tambaluslos na silang dalawa lang ang nagdedesisyon ng budget na yan at syempre sa basbas ni putang inang Lisa Tanas at ni Bangag Jr. Yan si Lisang kidnapper, smuggler, kawatan, lahat na. Ngayon, ano yung video na sinasabi ni Inday? Pwedeng video yan, okay? May alam ba ako sa video na sinasabi niya? Wala. Ayokong agawin ang moment ni Inday. Pero, ang pwedeng, yung possible, kasi nakakontodong smile si Inday na doon sa kanyang press conference, yung video na binabanggit niya, although medyo hindi masyadong malinaw kung
kung ano yung video na iyon. Naku po. Para kasi sinasabi niya na ginagamit nila Tambaluslos, itong sila Franz Castro, si Trillanes at yung mga young guns nga, mga guns ba, no, para to attack Inday Sara. Imagine mo yung mga rebuilding NPA, Franz Castro na convicted. Kaalyado ni Tambaluslos. Trillanes, ayan, natalunan, talawan, walang bayag. Okay, di ba? Ginagamit ni Tambaluslos para atakin si Inday Sara at ginagamit talaga nila ang pera ng bayan. Kaya sabi ni Inday Sara, alam niya kung sino, kung tama ang pagkakaunawa ko doon, correct me if I'm wrong, doon sa kanyang press conference, mga kababayan, na meron siyang video at alam niya na, sinabi naman niya kung sino talaga ang behind nitong pag-aatake sa kanya. Nakakalimutan ninyo, last year of November, or last quarter of the year, di ba? Tama lahat ng ating mga puting ahas, natitirahin nila si Inday Sara. I-impeach si Pastor Quiboloy, si Pangulong Duterte, lahat ng kritiko, vloggers, etc. And siya, nagkamali ba ako? Tama lahat. So ngayon, lumalaban yung inyong Inday Sara sa kabila ng pambababoy ng kayuni team niya. Ang impaktong si Bangag Jr. na walang ginawa kung hindi tumira ng pulburon ang hinayupak. Alam sa circle, paulit-ulit, alam ng lahat ng kamag-anak at halos lahat yata silang kamag-anak, tumitira ng pulburon. Kaya talagang kayo ay napapariwara na kayo. Imagine, tama si Inday Sara, imbis na pinag-uusapan diyan sa plenaryo, diyan sa Kongreso at Senado. Ano ginagawa ng mga buwaka ng ina? Nag-show off ng kanilang mga alahas, mga diamanting ninakaw sa kaban ng bayan, ng kanilang mga relo, ng kanilang mga bag na designers na ninakaw sa kaban ng bayan. Imbis na ang pagkaabalahan kung paano paangatin ang buhay ng Pilipino. Tama si Inday, pag-usapan ang pinangako ni Bangag na 20 pesos na kilo ng bigas. Recently, nangako ng 29. Wala rin nangyari. Pagbaba ng kuryente, imbis na bumaba, tumaas. Pagbaba ng mga bilihin, hindi nyo na mabili ang mga bilihin. Pagtaas ng krimen, pagdami ng mga pulburon. So yan dapat ang pinag-uusapan dyan. Pero nakikita nyo, halos magsapakan na yung mga yan. Wala yan, buti-buti pa ngayon mga taong nasa kanto eh. Di ba? Pero wala silang pinagkaiba sa mga sindikatong sanggano na kapag napipikon sa isa't isa, lahat naman ang nagsiga-sigaan dyan, actually yung mga kaalyado ni Bangag Jr. o ni Tambaluslos kasi sila ay protektado. Sila ay destined to what? Para kagatin. Okay? Ang mga taong nagsasabi ng katotohanan o ang mga taong lumalaban para sa inyo katulad ni Congressman Marcoleta. Nakulang na lang, di ba? Tinapik nitong si dating rebuilding Alex Bungkayaw Brigade, Paduano. Di ba? Halos nakita niyo ito, mga inayupak na ito. Ito ba yung gusto ninyong manatili dyan ng mga kongresista at mga senador? Imbis na pag-uusapan kung paano mabigyan ng trabaho ang inyong pamilya, paano kayo magkaroon ng pagkain sa hapagkainan, maibsan ang kahirapan, matapos ang mga krimen. Ngayon, actually hindi mo naman matatapos ang krimen, mabawasan ang mga krimen. Pero tignan nyo, dinukot na bata, grade 12 student, di ba? Ginurgur. Nakipag-meet up somewhere sa isang katchat or whatever, ginurgur. Walang takot ang mga manggugurgur. Ang mga nagnanakaw kasi walang gurgur na parusa sa mga hinayupak na ito, mga kababayan. Sabi nga ni Sky, yung flood control budget, naging ghost na lang. Ayan, imbis na yan ang tama ka, Sky. Imbis na yan ay pananagutin ang putangin ng 5,500 flood control na sinasabi ni Bangag. Pinag-usapan ba nila? Hindi. Napaka-importante yan, mga palangga. 1.4 billion a day. A day, 1 bilyon kada araw ang ginastos doon sa ghost flood control.
Pero ni isang senador, ni isang kongresista, walang gustong pag-usapan at Correct. panagutin. Bakit? Mm. Kasi ang mga buwaka ng Ginemis, lahat magkakasabwat. Yung, Okay? tatum. Ngayon, itong si Sara, Wala na ho eh. Kumbaga, unity ho sila sa mga kalokohan ngayong mga panahon na to. Yung unity para mapabuti ang kalagayan ng sambayan ng Pilipino, wala na hong ganun ngayon. Ang unity ho nila ngayon, paano nila mananakaw ang pera ng sambayan ng Pilipino? Yun ang nakikita natin. Kasi kung hindi ho sila nagnanakaw, bakit hindi umuunlad ang Pilipinas? Bakit kailangan natin magbenta ng ginto? Ubus na ho ba pera ng kaban ng sambayanan? Kaya kailangan nila magbenta ng ginto? Naku po. Inday Sara, ay ginagawa ng issue gamit itong si Gloria Jumamil, DepEd Yusek, dating DepEd Yusek, na kung saan, okay, ay nagdrama doon sa Kongreso. Alright? Nagdrama siya na siya ay binigyan daw ni Inday Sara ng what? Ng 9 envelopes from February 2023 to September. Okay? Na ito daw ay parang suwol sa kanya para hindi na siya magsalita kung ano man yung kanyang disgusto. Ito'y isang pagtatanim o pag-iimbento ng mga kasinungalingan laban kay Sara kasi gusto na nilang tanggalin si Sara kasi you know what? May nagsabi sa akin, mga palangga, kaya dapat i-manifest nyo. Ano, mahina na ba itong si Marcos Jr.? May taning na ba ang buhay ni Marcos Jr.? Baka magurgur na si Bangag. Dahil Naku, siya yan ay ang napupuno sinasabi. na ng what? Pulburon. Addictus Benedictus. Diba? Alam niyo naman na may naramdaman yan. Diba? Nag-muscle spasm yan. Nataranta si Lisa Tanas. I think last year, diba sinabi ko sa inyo, akala niya matitegi na. Kaya yan, kung pabasahin ninyo, bakit sila nagmamadali na tanggalin si Sara, baka magugurgur na, baka mamamatay na yung putang ina, hindi good. Diba? Kaya ginahanapan nila si Inday Sara nitong mga issue na tong 9 envelopes na to. Let's talk about that 9 envelopes eklabush na yan. Okay? Ano ang Sa tingin ko ho, hindi ho pa tulutan ng ng armed forces, mga military personnel. Yung ginagawa na yan kay VP. Siguro tahimik pa lang sila ngayon. Pero alam ho nila na na pakanaho ng administrasyon lahat ng nangyayari na to kay Vice President Sara Duterte. Sa tingin ho natin, nababasa ho nila yan. Alam ho nila na talagang script ho ng mga tao dyan sa House of Representatives. sabi ng mga ginayupak, yang si Gloria, okay? Yang Gloria na yan. Alright, tignan natin. Anong pinagsasabi niya dito? Okay? So, dun sa Congress, napanood ko, na sinasabi niya na clip lang, hindi ko na pinapanood yung kahaba-haba ng mga kajotahan, kasinungalingan, yang kanilang mga hearing sa Congress. Unang-una, Congress, Senado, lumalamon sila sa kaban ng bayan, nagpapakita ng kanilang mga designer items, na hindi naman sa kanila kundi nakaw sa kaban ng bayan. Wala na pong kwenta ang politika, ang Senado at Congress sa Pilipinas, lalo na ang bangag niyong presidente na baka i-manifest natin, baka malagutan na ng litid. Okay? Oy, good girl na ako ngayon, nagtitina ako. Madalas. Ipa-contest kasi kami. Kailangan paunahan ng papayatan. Anyway, ang sabi ni Hey na nga mga kababayan, dito na ho natatapusin ang ating reaction video. No, dahil meron pa ho tayong susunod na video pagkatapos nito.